Muli isang magandang hapon po sa inyong lahat. Na magpanig kayo ng Pinas naroroon o ng mundo, binabati ko po kayong lahat. God bless po. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pakisubscribe naman at i-like mo na rin. Yung kalimbang na nariyan, pakisuo yung dot mo na rin. At kung sakali may mga bago man ako mga upload, palagi na rin itong mapapanood. Okay. Isang mainit na issue ang bibigyan natin ng reaksyon para sa araw na to. Sumunod sa yapak ng kanyang ama. Gustong sumunod sa yapak ng kanyang ama. But not in a good way. Not in a good way. Mukhang gusto niyang i-revive ang Davao Death Squad. Ba't naman ganon, Mayor? Bakit naman ganon? Ito ang bibigyan natin ng reaksyon sa araw na ito. Sa kanyang tono rito, makikita natin na malaking pang-insulto ang kanyang ginagawa. So, kung saan isang pangunahing kampanya no ni Duterte sa kanyang pagka-presidente, ang war on drugs. Isa ito sa napakalaking pangako niya noon na binitawan. Kasi nangangampanya pa lamang. Pero sa paningin ng taong ito, isa itong bagay na sa tingin niya, isang napakaliit na bagay na talagang isang kakutya-kutya lang. Kung talaga maugnay ka rito, isang kakatawang tao sa kanyang paningin. Ganito ang dating kung dadamhin mo yung kanyang mga pananalita habang ito tinatalakay niya. Tuloy natin to. Itong kanyang panunuya. Ang ibig ko sabihin yung kanyang pagtalakay sa pag-revive ni Basti Duterte ng uplantok hanggang kanyang ama sa Davao. Mayor, ba't naman? Sa dinami-dami na susundan mo, yun pa. Kaya nga na-ICC yung tatay mo eh. Dahil ganyan eh. Dahil nga yung uplantok, isa paningin niya isang walang kakwinta-kwintang kampanya ng panahon ni Duterte. Ito sabi niya kaya na-ICC yung ama, yung si Duterte hanggang ngayon, di ko mainit na usapin pa rin nga na may warrant of arrest nga ang International Criminal Court para kay Duterte. Dahil nga sa uplantokan o drug on wars niya nung Pangulo pa siya. Parang sinasabi niya na huwag mong sundan ng bakas ng iyong ama kung hindi magiging katulad ka din ito na ayan ang iyong ama hindi pa tapos ang kaso hanggang ngayon kaya nga may ICC na-ICC kumbaga. Nakakasuhan, may demanda sa International Criminal Court. Ito kanyang binibigyan din dito. Gusto kong tutulan. Sa abot din naman ng aking pananaw. Ang ganitong mga opinion at palagay ng mga taong katulad nito, tinuturing natin ang unang iba na ito. Siyempre, nakakaintindi ito. Isa tong abogado talaga. Nagpa-practice ng batas. Ika nga. Gusto natin tutulan ang bagay na ito. Para sinasabi niya na yung uplantokhang, yung war on drugs, hindi dapat na inuulit o sinusundan. Dahil nga itong bagay na walang kakwenta-kwenta. At kung hindi ikaw ay mapatay, ito nga ang mangyayari sa iyo. Katulad ni Duterte, hanggang hindi ang laki ng kaso sa ICC. Tulad ng mga inaasam, ng mga anti-Duterte, ng mga kritik nito ngayon nga second quarter o ng June, magbababa na ng warrant of arrest ang ICC laban kay Duterte. Sa kanyang pananilita, hindi dapat sinusundan o hindi na dapat inuulit. Parang ganun ang kanyang pinupunteriya dito. Ang sa akin, napakahusay ng taong ito. Pero biro mo, ang kanyang tinututulan at yung kanyang bali parang inilalantad, isang kakutya-kutya na kampanya ni Duterte nung panahon nung siya ay Pangulo. Sa kanya, talagang hindi ito, minamaliit niyang masyado ito. At ako, sa panig ko naman, na-insulto rin ako. Dahil isa ako sa sumang-ayon sa kampanyang ito laban sa droga. At bakit naman ako sumang-ayon dito? Ano naman pakialam ko, hindi naman ako kilala ni Duterte at saka napakalayo ko naman sa kanila para makipagsabayan ako sa kung ano man yung kampanya nila na sa tingin nila ay mabuti para sa bansa. Dahil kasi nasabi ko ito, dito mismo sa lugar namin, nakita ko
na ang kampanya ni Duterte ng War on Drugs, hindi ito biro-biro. At ito'y umiral. Kung ano yung sinabi niya noon, yun talaga nangyari. Na hindi matanggap-tanggap patulad ng taong ito o ng kritiko ni Duterte na yung War on Drugs, isa lamang purwisyo, isang hangarin lamang na pumatay ng mga inosente, lalo na yung mga mahihirap na tao. Parang ganun ang sistema ng tao ito. Pero dito sa amin, may malang probinsya to. Nakita ko na epektif ito, na napakarami ko na rin pinagdaan ng mga pangulo, mga administrasyon, mga gobyerno. Hindi naman hindi ito nangyari. Pero nung si Duterte maupo, talagang nalinis dito. Nalinis dito ang droga sa lugar namin, natahimik dito. At hanggang ngayon, kaya ako nananatiling sumusuporta dito. At tinututulan ng mga ganitong pananaw, lalo na ng taong ito. Na alam ko, influencer to, mabigat na rin to. Kaya ito, mahigpit kong tinututulan. Na hindi ito dapat na ating sinasang-ayunan. Ngayon, sa panahon ito, kaya hindi ako bumibitaw. Sa War on Drugs na ito ay tagumpay at pinapaniwalaan ko hanggang sa ngayon. Yung mga tao dito sa lugar namin, kabataan, o halimbawa yung, siyempre, yung mga puser, hindi naman natin pwedeng masabi ng mga pangkabataan. Yung iba nga, may edad na. Nagbago hanggang sa kasalukuyang ito. Nung makulong sila, may kamag-anak na nga ako na nangyari ang ganyan, kaya ako to nasasabi. Mula nung makulong sila nung panahon ni Duterte, at makalaya sila hanggang sa ngayon, kumbaga parang may parolado lang sila, nag-report sila hanggang sa ngayon. At sa panahon ito, binibigyan sila ng pagkakataon ng pamahalaan na, o dito sa local na pamahalaan dito sa amin na, kung halimbawa mayroong trabaho, yung pambarangay, binibigyan sila, at ibang tinatawag na tupad, yung sa duli, 15 days, bibigyan siya ng trabaho. Tapos pinag-report sila. Ay, ibig sabihin, talaga pinatino sila ng War on Drugs ni Duterte. Binigyan sila ng pagkakataon talagang mabuhay ng isang patas na pamuhay, ng isang malinis na pamumuhay sa lipunan ito. Hindi yung puro pasaway lamang at puro kasama ang maaring gawin. Pagkatapos itong taong ito, ganito ang ating maririnig, mahimbit natin itong tinututulan. At sa isang banda, tingnan mo, bakit ang nakikita ng taong ito katawa-tawa ito doon sa mga tao na katulad ni Basti Duterte na gustong ipagpatuloy ito. Hindi ba niya naiisip na ang pagpatuloy nito, ang paglaban sa droga, isang halos pagtay na ng sarili mong buhay. Dahil hindi lang naman dito ang kalaban mo yung mga mismong puser. Kalaban mo rin dito kahit yung mismong mga sindikato nagpapalaganap ng droga. Ito ang mga binabangga niya rito, mga higanti, mga drug lords talaga ito na malalaki. Pero alang-alang sa pagmamahal sa bayan o sa mga kabataan na huwag mapahamak sa droga, ginagawa nila ito. Hindi para ito sa kanilang kapakinabangan. Halimbawa katulad ito ni Basti. Ba't gagawin ko ito kung dadami ang kalabang ko rito? Samantala, sarap ng buhay ko. Sabi nga nung mga ibang nakakakilala rito, pero ito pakumbo-kumbo lang daw ito, pakanta-kanta, patagay-tagay. O ngayon tapos mamaliitin mo na siya ngayon gustong magtaguyod nung ginawa nung kanyang ama na War on Drugs. Ibig sabihin, itinataya niya yung kanyang buhay. Isang pagsasakripisyo ang gawin ito. Hindi ito isang bagay na katawa-tawa na katulad ng binibigyan din ng taong ito, ng vlogger na ito. Katulad na rin nung ni Duterte. Pero mong magkaroon ka ng kaso sa ICC, alang-alang sa bayan mo, alang-alang sa gusto mong iligtas ang kabataan sa droga. Pagkatas mamaliitin ng taong ito, akala niya parang ibig sabihin, nagwa-war on drugs ka para lamang iangat yung sarili mo, para ka lang mabuhay ng masagana, para ka mamuhay ng ikaw ngay makapangyarihan ka, o may kayamanan ka. Hindi ganoon ang war on drugs. Kung talagang susuriin mo at titingnan mong nangyayari, ang war on drugs, isang paglaban na katumbas ng buhay na kamatayan mo o kapalit ng buhay mo. Dahil marami ka ditong binabangga at tinatalo. At ganyan nangyari kay Duterte. Hindi lang dito sa ating bansa nagkaroon siya ng napakaraming kalaban, mabibigat na kalaban. At ito nga pinakahuli, itong ICC, International Criminal Court.
Tapos itong tao na to mamaliitin lang ang ginagawang sakripisyong ito ni Duterte. At ngayon nga gustong gawin ng kanyang anak na si Basti Duterte sa Davao. Huwag maliitin yung bagay na isinasakripisyo ng isang tao, yung kanyang buhay para lang labanan. Alam naman ng nakakarami na ang drugs ay hindi biro-biro talagang problema pag isang tayo nalulong dito. Pero sa kanya, parang wala lang itong kabagay-bagay. O pag hindi talagang ayaw niya lang mangyari na may taong lumaban sa drugs dahil baka naman hindi naman natin sinasabi. Pero sa kanyang pagtalakay na ito, may kita natin na hindi lang basta-basta panununan, talagang pinarurupok niya na hindi karapat-dapat ang war on drugs. Ibig sabihin niya siguro, hayaan na lang. Basta may batas naman dyan. Yun na lang. Kung makahuli tayo, di okay lang yun. Pero sa hinabahaba na rin naman natin, alam naman natin na hindi umuubra. Kung basta mo lamang sila sasabihin, puminto na kayo niyan. Alam naman natin lahat yan. Kaya nga, nagdeklara ng war on drugs dahil napakalala na. Talamak, rampant. Pagkatapos ito, sa kanya lamang, yung panganib na maaring danasin ng taong nagtataguyod nito, talagang wala lang, liit na bagay lang sa kanya. Baliwala yun. Yung iligtas mo yung kabataan mo, yung iligtas ang bansa mo sa pagkabaon sa kumunoy ng droga, wala lang sa kanya yun. Kahit manganib pa yung buhay ng tao na gustong labanan itong droga, wala rin sa kanya yun. Kahit pa hanggang sa panahong ito, patuloy na inuusig ng International Criminal Court. Yung taong lumalaban para sa droga, para sa bayan niya, para sa kabataan, para sa pagkalulong ng mga bagong henerasyon sa talamak na droga, wala rin sa kanya yun. At bilang patunay na may pagkakaiba talaga ang paglaban ni Duterte sa drug kisa sa mga nagdaang mga administrasyon. At kahit sa kasalukuyang ito, tingnan niyo ang sabi ng ating DILG Secretary Binhor Abalos sa kanyang naging pagtaya sa kalagayan ng sitwasyon ng administrasyon ni Marcos sa paglaban sa droga. Na taon ng 2022, month of July, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na ang war on drugs ni President Bongbong Marcos ay mas intensified o mas matindi kaysa sa nakaraang administrasyong Duterte. Ginawa na paglaban ni Duterte. Nang ibig sabihin, itong ginagawa naman ni Marcos ngayon, katulad dari ito ng mga nakaraang administrasyon. Bayan na lang natin yung batas. Huwag nating dagdagan ng higpit pa o yung tinatawag na intensify o yung matindi na paglaban na sinasabi niya. Pero makalipas lamang ang halos 1 taon mahigit. Tingnan niyo ang naging pahayag na ng ating DILG Secretary Abalos. 2 taon, nababahala ang DILG Secretary dahil aminado itong laganap at talamak na naman ang ilegal na droga sa bansa. Number 2 Focused Index Crimes dapat nakaano po ito ayon kay Abalos sa isang panayam. Sa huli, sinabi ni Abalos na mas mahalaga pa rin ang resulta. Ano man ang tawag sa paglaban sa droga, mas importante aniya na may resulta. Ang lahat ng uri ng mga problema, sangkot ang droga. Yun ang nakikita ngayon at itong sinasabi ng ating sekretary ng DILG. Sabi nga niya, napakahalaga yung resulta. Gusto kong bigyan din yung tinatawag na resulta. Ano man ang magitawag nga rito, sabi nga nito. Itong ating pinakinggan. O plantokhang man yan, o yung katulad man ng kasingtindi ng kampanya ni Marcos sa panahon ito. Ang mahalaga yung resulta. O pwede nating tanungin, pwede nating obserbahan sa mismong ating mga sarili. Anong naging resulta ng matinding paglaban ni Marcos sa droga ngayon? Maliwanag yung sinasabi ng DILG Secretary na talagang lumala na naman ang droga, bumalik na naman sa dati. At kung resulta ang pag-uusapan, di malayo sa war on drugs, Duterte, kung anong naging resulta. Ito nga nasabi ko na nga sa inyo kanina.